panibagong vlog. So ngayon guys, nandito ulit tayo sa Motor Trend San Tomas upang bigyan ng update review itong si Raider 150 Carb. So in this video guys, alamin natin specs, features at syempre, alamin natin ang kanyang 2022 updated price at down payment at saka monthly installment. So without further ado, let's start this video. So, ito na nga guys yung pinakahihintay ninyong 2022 update review dito kay Suzuki Raider Carb. Syempre, umpisa muna natin guys sa kanyang engine specs. Of course, siya ay 147.3cc to be exact. 4 strokes, oil-cooled, 4-valve, dual overhead cam at single cylinder. Max power is 11.5 kW at 9,500 RPM at max torque na 12.4 Nm at 8,500 RPM. Pagdating naman po sa kanyang ground clearance, siya po ay mayroong ground clearance na 140 mm. Hindi siya ganun kataasan at hindi din siya ganun kababa. So sa mga hams, tamang-tama lang po guys na hindi po siya madaling masabit. Din sa seat height naman, meron po siyang seat height na 764 mm. So kung may height kayo guys na 5 flat, kayang-kaya nyo pa rin pong abutin tong si Raider Carb 150. It's because napakababa lang ng kanyang seat height. So pagdating sa kanyang color guys, siya po ay naka Titan black, no? So color combination is black. Tapos para siyang orange gold yung color ng kanyang decals maging yung kanyang paint, no? Correct me if I'm wrong guys. So kung ano yung tamang kulay nito, comment down below. So, yun po kasi yung pagkaka-identify ko sa kulay nitong si Raider Carb 150 Titan Black. So, dito tayo sa front. So, ganun pa rin naman guys. Nandito pa rin naman yung aggressive yet masculine looking ni Raider 150 Carb. Yung emblem ni Suzuki. Headlight is naka-bulb type pa rin po. Turn signals, ganun din po, naka-bulb type. Telescopic fork suspension with single hydraulic disc brake, naka-wavy na katulad din dun sa RFI. Then naka-dual pot piston brake caliper. So sa braking system napakalakas na din po ng kapit ng brake niya sa front. Sukat ng gulong is 70 by 90 by 17. Naka-tubeless tire na din po. And of course yung kanyang napaka-attractive looking na mags. Ayan. So dito tayo sa handlebar guys. Pagdating sa handlebar, ganun pa rin naman. Nandito pa rin naman yung kanyang aggressive looking handlebar. Grips, napaka-kapit and napaka-responsive din po. Same lang dito sa kabila, no? Premium looking. Levers is naka-glossy black, same lang din po sa left. Yan. Tapos side mirror, yan. Para sa akin napaka-goods nitong naka-stock na side mirror nang sa ganon, no, sa high speed hindi siya madaling gumalaw o maigalaw. Kasi usually doon sa mga aftermarket na side mirror, napakadali lang gumalaw noon pag halimbawa during your high speed ride. Dito sa right side, electric start. So, good thing guys na nandito pa rin yung kickstart para pag halimbawa ma-drain yung battery ni Raider Carb, hindi ka mamumroblema na baka magtulak ka. So, gamitin nyo lang yung kickstart guys pag na-drain yung battery nyo and yan, you're good to go na po, no? Tapos left side, high beam, low beam, turn signal switch, off, at saka yung kanyang horn. Ayan. So, equip pa rin po siya ng choke guys. So, yung gamit nito guys, pag halimbawa nalamigan tong motor na to at ayaw mandar, pwede nyo pong i-engage ito sa kanyo i-start. Tapos, ibalik nyo lang po para, ayan, hindi po kayo mamatayan ulit ng makina. Dashboard is naka-semi-analog at saka naka-semi-digital. So, ito yung kanyang tachometer guys, no? Or yung kanyang RPM. So, check natin dito sa digital kung anong meron dito. Ayan, naka-digital siya guys. Fuel gauge. Tapos F-low, tapos yung ilan na ba yung tinakbo mo or yung inyong speedometer. Tapos merong isang button dito na mapipindot. Check natin ano pang meron dito. High, low. So high, low lang yung nakalagay guys. So pagdating naman sa susi niya guys, naka mechanical key pa rin po siya or naka traditional key. Ayan. So pag binili niyo po itong motor na to, may libre pa pong isa. Tapos dito, meron din siyang indicator dito like turn signals indicator, neutral indicator at saka high beam, low beam indicator. Tapos may logo pa rin dito ni Suzuki. Then ito yung kanyang side fairings guys. Ito yung itsura, may malaking decals dito. So yung mga nakasulat dito guys is yung kanyang engine specs.
which is Suzuki dual overhead cam 4 bulb, Suzuki advanced cooling system, and 6-speed. So nakalagay na dito lahat guys. Then pagdating naman dito sa decal sa gilid, bandang kwetan, is nakalagay na Hyper Underbone or R150. So ayan guys, napaka premium looking talaga ng design niya, maging yung kanyang decals. Then dito naman, apaka ng driver, brake. Tapos yung kanyang napaka stylish muffler with heat guard na para hindi mapasok ikaw or yung OBR mo. Apaka ng angkas, ayan, napaka responsive din. Then dito, meron na ding magandang grab bar na mahawakan yung OBR mo pag halimbawa aangkas siya sa inyo. Then sa tail, siya po ay naka halogen pa rin or bulb type. Turn signals, ganun din. And good thing guys na naka full compact na siya para lang sa ganun pagsasampay yung OBR mo, wala na ikaw na aalahalahanin pa na baka may masagi or masabit siya, no? Tapos dito sa likod, siya po ay naka monoshock swing arm suspension with single hydraulic disc brake, naka wavy pa rin. Single pot piston brake caliper na ang brand ay Nissin. Sukat ng gulong sa likod is 80 by 90 by 17, and again naka tubeless tire na din po isang to. Tapos yan, naka mugs pa rin, no? Orange gold yung color. Then dito naman tayo sa kabilang side. Yan. So nandito yung kanyang chain cover, yung swing arm niya. Apaka ng angkas, ganun din, napaka responsive. Apaka ng driver, cambia. Tapos siya po ay naka 6-speed manual transmission. Side stand, wala pa po siyang side stand switch, at saka syempre yung kanyang center stand. So pagdating naman sa upuan guys, hindi siya ganun kanapis, hindi din siya ganun ka-generous, tama lang. So seat textures is naka leather. Yan, hindi po siya naka stitches, no? Yung kanyang traditional ano lang seat cover. Then i-check natin guys yung kanyang fuel tank. So dito po yung kanyang susian. Ayan. So, pagdating sa kanyang fuel tank capacity guys, meron siyang fuel tank capacity na 4.2 liters. So ilalagay ko na lang po sa screen yung kanyang average fuel consumption. Wala din po siyang under seat storage. Yung makikita nyo lang po is yung battery at saka yung manual ng motor dito sa ilalim ng kanyang upuan. Ayan, tapos may tools dito na free. So ayan guys, balik na natin to. So ayan guys, natapos na natin review at ikutan to sa Raider Carb 150. So kung gusto nyo po itong motor na to guys, ito ay nagkakahalaga ng 102,400 at down payment na 11,900 at monthly amortization for 36 months or 3 years na 4,973 at rebates na 500. So itong motor na to guys is available dito sa Motor Trade Santo Tomas. Ilalagay ko na lang po yung full address nila sa description box ko sa baba. So kung may nakalimutan ako guys regarding sa video ito na hindi ko nasabi, comment lang kayo sa baba. At kung meron pa kayong motor na gusto ipa-review sa akin, comment lang din po kayo sa baba. And syempre kung nagustuhan nyo po itong video na to, please don't forget to like, subscribe, comment, share. Ride safe and God bless. Feel it coming down with the rhythm come up. Feel it come up with the rhythm come up. Feel it come up with the rhythm come up. Feel it come up with the rhythm come up. Feel it coming down with the rhythm come up. Feel it come up with the rhythm come up. Feel it come up with the rhythm.